Annyeonghaseyo. Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito po tayo sa panggabing pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa aklat ng unang Samuel. Ito po yung ating pinag-aaralan ngayong gabi na ito. At tayo po ay patuloy na mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos sapagkat alam natin na dito tayo humuhugot ng kalakasan mula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kasi kapag napatanim sa puso natin, ito po yung nagagawa natin. Kaya salamat dahil meron tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos ngayong quarantine time. Alam naman natin na ginagamit natin ang bawat pagkakataon na maibahagi ang mabuting balita, ang salita ng Diyos dahil dito tayo magtatagumpay. Habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang tagumpay ay patuloy nating mararanasan. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa unang Samuel. Basahin po natin ang unang Samuel 12 hanggang 16. Sumpaan ng magkaibigan. Basahin ko po. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, narinig ako ni Yahweh, bukas o sa makalawa, sa ganito ring oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pagpatnubay niya sa aking ama. Kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kalilimutan ang ating pangako sa isa't isa. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pabayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Samahan tayo ng Banal na Espiritu upang ihatid sa atin, ilagay sa puso natin ang espiritu ng kaunawaan. So atin pong pagbulay-bulayan ang binasa po natin ito. Itong sumpaan ni Jonathan at ni David ay isa sa pinakamaganda at makasaysayang tagpo sa aklat ng Lumang Tipan dahil bihira lamang naman tayo na makakabasa dito ng tungkol sa sumpaan ng dalawang magkaibigan. Ang sumpaan na kung saan saksi ang ating Panginoong Yahweh na hanggang kamatayan ay pangakong hindi pababayaan ang kanilang maiiwan. Sinabi ni Jonathan kay David na huwag kalimutan ang kanyang pamilya, lalo na sa panahong naghahari na siya. Ang pangako na ito ay tinupad naman ni Haring David nung siya ay naghahari na. Hinanap niya kung sino sa angkan ni Jonathan ang nabubuhay pa. At nung nalaman niya na ang anak ni Jonathan na si Mephibosheth na sa pangalaga ni Siba ay kanya itong kinuha at isinama sa kanyang kaharian upang makasalo sa kanilang hapagkainan, makasama ng hari do sa pagkain. So, ano kaya ang sikreto ng isang pagiging o mapanatili ang pagiging mabuting magkaibigan? So, isipin nyo nga kung sino yung inyong mga matalik na kaibigan. Meron ba kayong mga BFF, mga best friend forever? Meron kayo ba kayong mga kaibigan na kung saan ay araw-araw ay yung kinakausap? Meron ba kayong mga kaibigan na kapag hindi kayo nakita, kayo ay nalulungkot? May mga kaibigan ba kayong na kapag nasasaktan ay kayo ay nasasaktan din? May mga kaibigan ba kayo na kung saan ay naging nariyan para kayo ay damayan, tulungan sa inyong pangailangan, o kayo naman sa kanya na kapag siya ay nangangailangan ay lagi kayong naroon? So marami na akong nakita na mga magkaibigan na talagang
pinagtagpo ng Panginoon upang maging katuwang nila ang isa't isa, no? Nasabi dito, una, paano mapapanatili ang inyong pagkakaibigan? Una, kahit pa magkaroon ng di pagkakaunawaan ang inyong mga pamilya, ang inyong pagiging magkaibigan hindi po nasisira. Ano? Katulad ng nangyari kay Jonathan at kay David, nakita po natin kung gaano nagalit si Haring Saul kay David, at hanggang sa dumating yung punto na gusto na siyang patayin ni Haring Saul, at talagang pag nakikita siya ay nagagalit, sinisibat siya. So ganoon, sapagkat mayroon ng inggit sa puso ni Haring Saul kay David, sapagkat nakita na siya na ang napupuspos ng Espiritu ng Panginoon, no? Sa kanya wala na, naramdaman niya yon, at nakita niya na parang ito nang si Haring David ang susunod na maghahari sa Israel, sapagkat nagsimula noong narinig niya ang awitin ng mga kababaihan na ang napapatay ni Haring Saul ay 1,000 at ang kay David ay 10,000. Naku, simulang naghimagsik ang kanyang kalooban at nagkaroon ng inggit kay David, kaya ninais niya nito ay patayin. Subalit itong pagkakaibigan ni Jonathan at ni David ay nanatili, bagamat mayroong mga hidwaang pampamilya na nagaganap sa kanila noon, na bagamat galit si Saul kay David, hindi po nabawasan ang kanilang pagiging mabuting magkaibigan. Tinulungan pa nga ni Jonathan si David na makatakas sa banta ng kanyang ama, di po ba? So, meron ba tayong mga karanasan na nasira, nawala ang pagkakaibigan dahil maaring inayawan ng magulang niya, ikaw, o yung magulang ko ay inayawan siya, parang gano'n, ano? Na nangyayari yun, no? Na hindi tayo nagugustuhan, hindi sila nagugustuhan, may mga nakikita siguro, ano? Inaayawan ng pamilya o inaayawan ng yung pamilya ang iyong kaibigan. So, ang tanong gaano mo ipinaglalaban ang iyong kaibigan? Kung kayong matalik na magkaibigan, ipinaglalaban mo ba talaga ang inyong relasyon? O baka naman nawawala na ang pagkakaibigan pagka hindi mo na siya napapakinabangan? Baka naman ang pagkakaibigan lang ay habang napapakinabangan mo siya, at kung walang-wala na at hindi mo na siya mapapakinabangan ay wala na din. Ang pagkakaibigan yan ay katulad ng magkasintahan sa harap ng altar. Yan ay nangangakong magtutulungan habang buhay, katulad ng pangakong binitawan ni Jonathan at ni David. Ang sabi nga sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Kawikaan 17:17, no? At diyan mo masusukat ang pagiging tunay na magkaibigan, na kahit dumating yung problemang pampamilya ay nananatili ang pagtutulungan niyo sa isa't isa. Pero dapat ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Baka naman kaya inaayaw yung kaibigan, may adik. Pero kung kayo parehong nasa Panginoon, ipaglaban ninyo. Pero kung talagang dapat na layuan yung iyong sinasamahan na kaibigan, at dadalhin ka sa kasamaan, sa mga bisyo, sa mga hindi maganda na gawain, maaari nga siguro tama ang iyong mga magulang na huwag mong samahan, dahil mapapahamak lang yung buhay. Pangalawa, ang pananalangin sa iyong kaibigan, sa kanya ay laging nakalaan. Ang pananatili ng
pagiging mabuting kaibigan ay yung nagpapanalanginan. Ipinapanalangin mo siya at ipinapanalangin kanya. Sabi dito sa verse 13, kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ito ginawa. Ito sabi niya, patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pagpapatnubay niya sa aking ama. So, andoon yung blessing, andoon yung prayer ni Jonathan kay David. Sapagkat, bagamat mayroong mga ganoong alitan, hindi pagkakaunawaan, ay nanatili pa rin na ang pananalangin sa kaibigan ay iginagawad, no? Ipinagkakaloob. Gaano ba natin kadalas ipanalangin ang ating mga kaibigan? Kahit pa matindi ang galit ng ama ni Jonathan kay David, tingnan nyo naman, ha? Naroon pa rin ang kanyang pagpapala. Ganoon magmahal ang isang kaibigan. Hindi nakakalimot na siya ipanalangin sa Diyos. Kaya napakaganda na gusto natin na manatili ang isang pagkakaibigan ay lagi nating idulog sa Panginoon ang ating mga kaibigan. Baka naman pagka mayroong hiling panalangin, kapatid, pag-pray mo naman ako, hindi natin may pag-pray, humihiling na nga ng panalangin. Pero hindi naman siguro tayo ganoon. Tayo ay mga taong laging naandyan para sa ating kaibigan. Pag sinabing ipanalangin, atin pong ipinapanalangin. Sana ay mayroong laging pagkakataon na magpanalanginan. Mayroong kayong mga tinatawag na prayer partner na ganitong oras kayo mananalangin, magpapanalanginan tayo. Napakaganda po noon. Lalong-lalo na kung ito'y kasama mo sa cell group. Kadalasan kasi yung mga magkakasama sa cell group, yan yung nagiging mabuting magkaibigan. Kasi lagi silang magkasama. Kaya napakaganda na kayo ay magpanalanginan. Ganoon din naman, yung mga pastor sa kapwa sa pastor, nagkakasama sa fellowship, nagiging magkaibigan. Kaya kami-kami ang nagpapanalanginan, kami-kami ang nagtutulungan, kami-kami ang nagkukwentuhan ng mga buhay-buhay, kami-kami ang nagpapalakasan upang mapanatili namin ang aming paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang pastor sa kapwa pastor, sila yung talagang nakakahingahan, dahil kami hindi naman kami masyadong makapagsabi sa mga member. Pero sa mga pastor, madali po naming sabihin ito dahil mas nauunawaan nila ang kalagayan ng isa't isa. So, totoo po yun, ano? Kaya, napakahalaga po ng panalangin sa isang magkaibigan. Pangatlo, huwag hayaang sumira sa pangako. Ayan. So, sabi sa verse 16, huwag ka sana sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Sa mga kaibigan nating mga ngako, sana naman ay lagi nating tuparin ang ating mga pangako sa ating mga kaibigan upang hindi masira ang ating pagsasamahan. Mga pangakong yung mga utang na dapat bayaran, dapat ay talagang binabayaran. Hindi yung pagkautang ay ang hirap ng matagpuan. Hindi sa text, hindi nagpaparamdam. Kaya nasisira ang maraming pagkakaibigan ng dahil sa utangan. Pero kung tunay kayong magkaibigan, huwag na kayong mag-utangan. Kayo'y magbigayan na lang. Di po ba? Mas maganda po yung ganoon. Kung may pangangailangan ng isa't isa, kung meron ka namang kakayanan na siya ay tulungan, pagkaloob mo na yung kaunting halaga na makakayanan mo, huwag mo nang pabayaran. Yun ay tulong mo na sa kanya. Mag-uutangan pa kayo, baka doon yung pa ang masira ang yung pagkakaibigan. Kaya, okay, kung nasira ang pagkakaibigan ng dahil lang doon sa mga ganoong bagay, baka naman hindi tunay ang inyong pagkakaibigan. Pagka ganoong ang sitwasyon ay nagkakalimutan na, di po ba? Hindi tunay ang pagkakaibigan. Dapat iparamdam ng bawat isa na mahalaga ang pangako na binitiwan, na ang pagsasama ay dapat laging may pagmamahalan na kayang gawin hanggang kamatayan.
Mayroon ba kayong kaibigan na ganyan, na kahit ganitong may krisis ay naaalala ka man lang? Naalala ba kayo ng inyong kaibigan ngayong may krisis? Ngayong tayo ay naka-quarantine? Meron ba nakakaalala at tinatanong tayo ng ating mga kaibigan, kapatid, kamusta ka na dyan? May nakakain ka pa ba dyan? Tinatanong po ba tayo? O kayo, nagtatanong ba kayo sa inyong mga kaibigan? O kamusta na po kayo dyan? Ano na bang kalagayan nyo dyan? May nakakain pa ba kayo dyan? Nakakasurvive ba kayo? Dapat merong tanungan, kamustahan. Ganon po ang magkakaibigan. Dahil nangako kayo no? May pangako na tayo ay magiging magkaibigan kailanman. Kaya dapat tayo ay sa oras ng kagipitan ay nagtutulungan na kahit 2 kilong bigas iyon namang madalhan kapag malaman mong sila'y nahihirapan. Ang Diyos ay nangako din sa atin na hindi tayo iiwan ni pababayaan man sapagkat tunay ang kanyang pagmamahal. Kaya kung tunay ang pagmamahal, huwag nating hayaan na masira sa pangako ang ating mga kaibigan. Ang pangakong binitiwan ay hayaan natin na tuparin natin magpakailanman sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan. Pang-apat, maging tapat sa isa't isa. Ayan, tapat po ba kayo sa inyong mga kaibigan? Ha? Nasabi sa verse 17, hiniling ni Jonathan na muli mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. Wow, grabe naman si Jonathan. Grabe magmahal sa kaibigan. At merong ako naringgan na ewan ko lang, bading daw ang isa kaya ganoon magmahalan. Hindi po totoo yun. Ganoon lang talaga ang pagtatapat ng isa't isa, na kapag sinabi mong mahal mo talaga, na kung talagang kayo'y magkaibigan talaga kayo kahit ano mangyari. Ang katapatan sa isa't isa ang nagpapahaba ng samahan ng magkakaibigan. Walang inililihim, katulad ng ginawa ni Jonathan sa pagsasabi ng katotohanan kay David na kanyang kaibigan. Sinabi niya lahat ng katotohanan. Yung galit ng kanyang ama, napapatayin siya, na kailangan niya talaga na iligtas si David sa kapahamakan mula sa galit ng kanyang ama. Itong pagsasabi ng katotohanan na ito ni Jonathan ay talagang pagpapakita na mahalaga si David para sa kanya. Mahalaga po ba yung ating kaibigan natin? O di dapat yung katapatan sa isa't isa ay hindi nawawala. Walang lihiman. Nanais niyang patayin ni Haring Saul na kanyang ama. Sa pagtatapat nito ay naligtas niya ang buhay ni David kahit pa ang ama niya ay magalit. Nagalit yung ama niya kay Jonathan Pinagwikaan siya, pinagalitan siya. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, mailigtas niya si David. Ang pagsisinungaling at pagtatago ng lihim ay nakasisira ng relasyon sa isa't isa. Naalala ko po yung aming pinanonood na telenovela nung panahon na wala pa itong COVID-19. So, napapanood namin yung telenovela, yung anak ni Biday at anak ni Waray. Alam na kung meron nakakaalam ng kwento sa inyo noon, na ang kwento na ito ay itong si Biday, si Waray, si Snooki Sir at saka si Dina Bonnevie. Sila po'y matalik na magkaibigan, kasambahay ni Dina Bonnevie si Snooki, at sila ay matalik na magkaibigan. Kaya lang dumating ang panahon na nagkaroon sila ng relasyon sa iisang lalaki. At nailihim ng isa ang kanilang relasyon. At nung malaman ng isa yung relasyon na yon, dahil hindi nagkatuluyan ang kanilang kasal, ay nagkaroon sila ng matinding alitan, matinding away, nang dahil lamang sa isang paglilihim na hindi agad na ipagtapat sa isa't isa na mayroong nagkaroon sila ng relasyon doon sa lalaki. Kaya
tumakbo ang istorya na sila ay nagkahiwalay at naging magkaaway. Yung lalaki na kung saan ay naging karelasyon nila ay ah, pareho silang nabuntis, ano? At sila ay sabay ng anak at doon sa isang hospital. Nagkaroon ng trahedya doon sa hospital. At noon nagkaroon ng sunog, ay inilabas ang mga anak nila, nagkapalit sila ng anak. Ano? Yung dalawang yon na magkaaway. Magkaibigan na naging magkaaway. Nagkapalit sila ng anak. At nung lumaki yung kanilang mga anak, ay nagkatagpo sila at naging mabuting magkaibigan din. At sa kanilang pagiging mabuting magkaibigan, mahabang panahon na sila ay nagtutulungan, nagdadamayan, ang daming mga masasayang mga panahon nila at talagang sinasabi nila, sumpaan nila na sila magiging mabuting magkaibigan at hanggang sa dumating na nagkaroon din ng isang tagpo na isa lamang din ang lalaki na kanilang naibigan. At ito nga si Barbie ay hindi niya may pagtapat do sa kanyang kaibigan. Nung ipagtatapat niya na ay nahuli na sila ay magkasama hanggang sa nagkaroon ng matinding alitan ang dalawa, no? At yung pagiging best friend nila, yung pagiging magkaibigan nila nang dahil lamang sa lihim at hindi pagtatapat sa isa't isa ay nasira. At hindi ko alam kung muling bumalik yung kanilang pagkakaibigan kasi naputol na yung telenovela kasi wala na nga, nagka-COVID-19 na nga kaya hindi ko na namin nasundan ng storya, no? Nasira ang ibig ko lang sabihin dito ay nasisira ang pagkakaibigan kung wala ang pagtatapat sa isa't isa. Kung mayroong mga kasinungalingan, kung mayroong mga lihiman. So, nagkakaroon ng matinding awayan. Ayan. Kaya sa mga magkakaibigan o sa mga magkakapatiran at sa mga magkakapamilya, tayo po ay maging tapat sa isa't isa. Iwasan ang anumang lihiman at kasinungalingan upang magtagal ang magandang relasyon sa isa't isa. So, sa panahon ng kagipitan ito, sino pa ba ang magtutulungan kundi yung mga itinuturing nating kaibigan or kapamilya? Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga nakakilala sa Panginoon ay maging sensitibo tayo sa pangangailangan ng bawat isa. Kung mayroon tayong maitutulong, ipagkaloob natin sa kanila, ipakita natin na tayo ay mabuting kaibigan. Ako ay mabuting kaibigan. Ikaw ay mabuting kaibigan. Tayo ay hindi nag-iiwanan. Kaya maraming salamat sapagkat alam ko na sa mga magkaibigan ngayon, mapapanatili nyo ang inyong pagiging magkaibigan kung susundan nyo o gagawin nyo itong mga pamamaraan na ito, kung paano nyo mapapanatili ang pagiging mabuting magkaibigan. Mapagpalang araw sa bawat isa. Idulog natin sa ating Panginoon yung ating mga kaibigan, ano? At hayaan natin na kung kayo po ay naalala nyo kung sino yung mga kaibigan nyo, ay samahan nyo ako sa panalangin ngayon. Manalangin po kayo, ipanalangin po nyo sila. Tayo manalangin. Sa mga oras nito, O Diyos, Ama namin, ay idinudulog po namin sa inyo ang aming mga kaibigan, ang aming mga kasel member, ang mga tao na kung saan ay naging bahagi ng aming buhay, mga taong tumulong sa amin, nagpasaya sa amin, ang mga tao na kung saan ay naging karamay namin, mga kapatid namin, kapamilya namin, mga tunay na kaibigan namin na laging nariyan sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay ay hindi kami nalilimutan. Dalangin po namin na patuloy mo silang ingatan, pagpalain ang kanilang buhay, na sa mga oras na ito, kung sila man ay nahihirapan, ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang pangailangan. Huwag mo silang iiwanan, O Diyos. Proteksyonan mo sila na iyong banal na dugo, na iyong kapangyarihan, na iyong banal na espiritu. Tulungan mo sila na makabangon sa anumang mga pagkalugmok ng kanilang buhay. Dalangin po namin na
ikaw ang manguna sa kanila, maghari ka sa kanilang puso, at ang anumang mga pagkatakot, mga pagkabalisa ay palitan mo ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang buhay. Hayaan mo na ang aming pagiging mabuti mga kaibigan ay manatili at hindi po masira. Hayaan mo po, Panginoon, na ang pagtutulungan ay laging nariyan para sa amin, sapagkat kailangan may pakita namin ang pagmamahalan sa isa't isa. Panginoon, salamat sapagkat ang mga kapatid, ang mga kaibigan namin, kung sila man ay tinamaan ng coronavirus nito, dalangin po namin ang kagalingan, kalakasan ay pagkaloob mo sa kanila. Kung isa naman sila sa mga frontliners, dalangin po namin, nagabay ingatan, balutan mo sila ng banal dugo, ng proteksyon, upang hindi po sila mahawa. Salamat sapagkat ang mga kaibigan namin ito ay nagpapagamit at nagsasakripisyo ng kanilang buhay upang mapagtagumpayan ang mga laban nito sa kanilang buhay. Kung ang mga kaibigan naman namin ay mga frontliners, mga nasa gobyerno, mga government official na kung saan nangangalaga ng aming sambahayan, dalangin po namin na ingatan, pagpalain mo sila, at dalangin ko na pagkalooban mo rin sila ng lahat ng kanilang mga pangailangan, at bantayan mo sila ng banal espiritu na ang bawat isa sa kanila ay proteksyonan mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga kaibigan namin ito'y pagpapala sa buhay namin. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At kung kayo po ay napagpala ng pag-aaral na ito, maaari ay pindutin nyo yung subscribers at saka yung bell dito sa ating YouTube para mapatuloy kayong ma-notify sa mga susunod pa mga pag-aaral natin, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At abangan nyo pong lagi ang ating mga video recording nito, at alam ko po na makakatulong po ito sa atin. Pwede nyo pong i-share ang mga pag-aaral po natin ito para naman yung iba ay wala naman silang masyadong ginagawa, bago matulog ay makasama natin sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umaga ay pwede nyo po silang bahaginan ng ating mga pag-aaral na ito. Salamat. 감사합니다. God bless you all. To God be the glory.